Pilito, bakit may nag-send sa amin ng picture na namamalimos kayo sa Divisoria? Saan kayo pumipwesto? Sa Divisoria po sa Manggahan. Divisoria, Manggahan, nalalayo ah. Manggahan, Commonwealth. Opo. Oo. Tsaka sa Baisa po. Baisa. Tama, tugma yung mga picture na sinend sa amin, mga ka-business. Magkano na lang kaya sa palagay ninyo ang laman ng inyong tindahan? Kukumputin natin ha, pupunta roon. More or less lang, more or less. Tansya lang. Kasi ililista natin yan kung magkano presyo, tapos para maitali natin. 3 to 4 na lang po siguro. 3,000 ang laman ng tindahan. Ayan ang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business namin minamahal. Sa pagkakataon ito po, nandito si Ate Vera at saka si Kuya Lito. Burst, kumusta? Ayos lang po. Kumusta ang bagong taon? Ayos lang po, masaya po. Lito. Okay na, okay po. Okay na po. Hindi kasi mga ka-business namin minamahal, meron kasi mga naglabasa ng mga komento na si Kuya Lito at saka si Ate Vera ay nakitang namamalimos. At nabasa ko rin naman po talaga yung komento na yon. At hindi ko masyado nabigyan ng pansin kasi isa lang eh, no? Yung nag-comment na ganun. At bukod doon ay parang napaka-imposible naman. Di po ba? Dahil alam naman natin kung ano yung sitwasyon nilang mag-asawa, yung naiba-vlog natin. Pag-huling vlog natin, nung pumasyal kami sa inyo, ay wala namang problema sa hanap buhay, di ba na? Kaya ito, Vera, maayos naman ang lahat. So ayun na mga ka-business, minabuti ko na po na gawa ng vlog para mismo sa kanilang manggaling. Dahil sa, bukod dun sa komento sa mga vlog natin na hindi naman patungkol kay Ate Vera at saka kay Kuya Lito, yun nga po, may lumalabas na komento ron na si Ate Vera raw at saka si Kuya Lito ay nakitang namamalimos. Ay meron pang nagme-message sa Messenger. So doon na kami medyo, oops, tiga, parang iba na ito. Ano bang nangyari? So, sinong gustong magpaliwanag sa inyong dalawa? Muna, patungkol doon. Para sa kapakanan nyo rin, syempre, at saka sa kapakanan ng ating mga viewers. Pasensya na po kayo, mga ka-business, at hanggang ngayon pa yung malat pa rin. Pagtsagaan nyo ng aking boses. At dito naman si Mrs. Ka-Business. Apo. Yan. Alright, sino? Kuya Lito, Ate Vera? Ano ba nangyari? Sige daw, sinong mag-umpisa magsasalita? Ako na lang po. Go ahead, Ate Vera. Ano po kasi, nung maganda naman po yung flow ng tindahan nung huli kayong pumunta. Kaso po, isang buwan po akong nagkasakit. Wala po nung pagkatapos ng birthday ni ate. Nung pumunta po tayo sa Laguna. Ate Vera, medyo calm down ha. Calm down. Siguro mag-ready kayo ng tubig. At usap lang ito, Ate Bers ha. Iwasan mong maging emosyonal. At ano lang naman ito. Pag-address lang doon sa mga komento ng ating mga kababayan, mga viewers natin. At maliban doon ay huwag kang masyadong maging emosyonal dahil hindi yun makakabuti sa'yo. Palagay ko dahil sa high blood ka ba, Ate Vera? Hindi ka high blood? Low blood po ako. Low blood? O ganun. Ako ang high blood. Ikaw high blood ka? Kaya palalagyan akong kawawa. Kaya high blood na ako. Mainit lagi ang dugo mo. Sa'yo. Di ba? Pinagagaan lang natin na si Ate Vera. Giging emotional kasi usap lang tayo, Ate Vera. So yun na karapatan din kasi ng ating mga viewers. Kasi may ano rin sa amin eh. Kapag may... Nag-message kasi po. Oo. Tsaka bukod doon kasi
parang sa amin tumatama yung akala ko baka business ay okay yung kalagayan nila Lito at ni Vera, tinutulungan nyo sila. Bakit ganon? Di ba? So, si Ate Chikuya pa rin ang naku-question. No? So, yun, go ahead, Ate Vera, tuloy na. Calm down, ha? Oh. Ayun po. Mula po nung magkataas ng birthday ni ate po kasi, nagkasakit po ako. Mahigit isang buwan po. Alam po ng kapitbahay namin yun dun sa tinitiran namin. At alam din namin yun. Opo. Oo, nabanggit mo sa amin yun. At yun yung time na si Lito ay nagpunta rito, Opo. nanghiram siya ng 4,000. Opo. At awa ng Diyos naman, naibigay namin, no? Okay, so, okay, anong Yan gusto mo po nangyari? Tapos, edi, yun po, naggamot po ako. Ang kain po namin araw-araw. Saka mga palad po. Naubos po yung pinagtitinda ko ng ulam po. Tsaka mga candies na pambata. Pero yung tindahan po, may laman pa po. Yun po yung tinitinda ni Lito noon ng gabi. Nagbubukas po si Lito ng gabi. Tapos nakapasok po ako sa kantin. Sa Aling ni Elis po sa bayan. Tapos po pag wala po akong pasok, na extra po ako, bilang isang guide nila ate, yung na-vlog niyo pong bulang. Umextra din po ako doon para lang po makahabol sa mga bayarin po. Siyempre po natambakan po kami. Kasi hindi po ako nakapagbayad ng 2 buwan. Bali November, December po. Natambak po yun. Sa tubig po, ilaw, tsaka sa bahay po. Kagustuhan ko pong makabayad agad. Extra rin po ako mag-guide kila Ate Joby, tsaka Ate Mayla. Isang Okay. araw po. Ano mo na rin, Opo. Ate Vera, maputol ka sa sandali. Bakit nung nagpunta si Lito rito na sinabi niya nga na ikay nagkasakit kaya nangiram ng 4,000. Pero sabi ko sa kanya, huwag mo nang intindihin. Di ba na kay Lito, hindi ko na pinabayaran yon. Yun ay tulong na. So, sabi, kampante na kami ni ate mo na everything is okay na, no? At yun pala, ay meron pang mga naging problema. Opo. Yun po. At bakit hindi na pinaalam sa amin? Yun pong na ibigay nyo kay Lito na 4,000 po. Naibayad ko po lahat yun sa tubig. Okay? Tapos yung the rest po. Ang tanong ko, nung pagkatapos makapagbigay kami ng tulong, no, cash Opo, assistance, opo. tawagin na lang natin cash assistance yung 4,000. Bakit wala na kaming nalaman, hindi na kayo nag-rely sa amin na mayroon pa palang problema? At ang nangyari ay batay sa yung kwento kanina, sumama ka doon sa mga tinulungan natin na si Ate Joby po. Ate Joby, yung kumakanta po na may kapansanan sa paningin, bulag sila. Malala niyo po mga ka-business yung vlog natin patungkol dun sa kanila. Ang naka-scout doon ay si Kuya Bugnoy, no? Sinama rito sa bahay, yung may daladalang speaker. Bakit sumama ka sa kanila at hindi ka muna nagbanggit sa amin? Kasi po nakahingi na po ng tulong ulit si Lito. Kumbaga, para sa akin po. Ayoko naman po lahat ipapasal sa inyo. Kumbaga, gumawa po muna ako ng paraan. Kaya po lahat ginawa ko kahit naging taga-hugas o taga-luto sa kantin. Tapos kila Ate Joby. Para lang po, kasi nahihiya na po akong kada po lalapit sa inyo. Ate Vera, ha? Oo, naintindihan ko yung punto mo sa bagay na yan. Kanya lang kasi, doon sa ganong aktwasyon mo, Ate Vera, pamanin sa'yo, ha? Medyo sablay. Kasi unang-una, kami ang tumatayong mga magulang nyo rito. Diba? Dapat yan, hindi ka nagdalawang isip na iparating kay ate, kay kuya yung tungkol sa bagay na yon. At mamamalimos, paano bang nangyari? Ate Vera, diretsahang tanong. Kayo ba'y merong nakuha ulit na mga bayarin katulad ng 5-6? Ano ba yun? Lending, yung mga kagaya dati.
Meron po isa, pero malapit na pong matapos. Yun po yung isang binayaran ko po mula nung namasukan po ako. May nakuha ka na naman. So, ibig 5,000. sabihin, nagkaroon ng pagsisinungaling sa parte ninyong dalawa ni Lito kasi noong mga naunang mga araw na bumibisita kami sa inyo ay madalas namin itanong yun, ano? Wala pa po noon. Opo. Ito lang pong bandang huli po yun. Yung nagkakasagad-sagad na po. Yun po yung nakakuha po ulit ako. Anong petsa ba tayo huling pumunta kila Vera? Pinaka-last vlog natin. Pakicheck nga sa sa upload natin. So yun, tuloy natin, Ate Ver. So, pumunta ka sa kanila, ikaw nag-offer, gano'n? Hindi. Ano? Ano po yun? Yung... Nung may sakit po kasi ako, tuwing hapon po, inano po ako ng hilot kasi po nanginginig yung sakit ko po nanginginig po ako, tapos nabibitawan ko po lahat ng Asma. Inano po ako ng hilot nila. Tapos Inalok. Opo, pero hindi po, wala pong bayad po yun. Kumbaga parang ano po yun sa kaibigan, ganun po. Tapos nung okay na ako, di nakakapag kung ganito ate, ang dami, may bayarin ako ganito, ganyan. Nakapagsabi po sila na, kung gusto mo, edi ikaw muna mag-guide sa amin, hindi muna kami kukuha ng iba, sabi po. Kaya grinab ko po yun habang kung napasok ako dun sa pinapasukan ko. 2 o 3 beses po sa isang linggo, kasama po nila ako, Ate Joby. Okay, so malaki naman ang kinikita doon. Paano bang sistema nun? Magkano bang pinakamalaking, hati-hati kayo? Opo. Magkano ang pinakamalaking naibigay sa iyo sa 800 po. 800 pesos? 600 to 800 yun. Okay. So, ibig sabihin, 600 pesos hanggang 800 pesos ay mas malaki yung kumpara kung halimbawa ang inasikaso mo ulit ay yung patungkol sa iyong hanap buhay. Kung tutusin po, hindi naman po. Ang ano ko lang po kasi, kaya hindi pa ako nagtinda. Kasi kuya nga, di ba, naubos po yung pantinda ko. Kung uutang po ulit ako ng uutang para lang magkaroon po ng puhunan po ulit, lalo po akong malulubog. Kasi habang pong naghahanap buhay ako, tapos yung utang naman po binabayaran ko, mawawalan din po ako ng pampapamili. Yun po yung po. Last 2 months po. 2 buwan kami, 2 months kami huling pumunta sa iyo ng vlog na ang sabi mo ay yung huling vlog na yan ay sinasabi mo na hindi ka pa dyan nakakuha ng lending o lending 5-6 Bombay. 5-6 Bombay. So ngayon, 2 months after niyang pagpunta namin, ilang araw, ilang linggo lumipas bago ka ng hiram o nakakuha ulit ng ganoon, nakapangutang sa Bombay. Yung may po ako noon may sakit na po ako noon. Ang pagkakaalam ko po nun mag-iisang buwan po kayo nakapanggahan sa amin bago kami nakakuha. After 1 month pa bago kayo nakapanghiram. So ibig sabihin, lumalabas dito ay kung 2 months ito, so ibig sabihin 1 buwan pa lang kayong nakakakuha sa Bombay. Okay. Gaano ba katagal bago bayaran ng Bombay? 2 buwan. Ha? 2 2 buwan. buwan. Depende po sa pagbibigay po. Halimbawa po 2 months po yun. Pero kung ang bigay namin sa isang araw ay balik, equally po ng 2 days, nagiging 1 buwan na lang po. O palang pala 1 buwan. So, ibig sabihin ay gano'n din lumalabas. Nangutang ka pa rin. Diba? Kasi, sabi mo na, nahihiya ka kamo na banggitin kay ate, kay kuya yung sitwasyon. Pero parang mas napahiya yata kami nung, diba? Pasensya na kayo ha. Vera, Kuya Lito, pasensya na kayo ha. Ito'y pagkaklaro lang at sana yung mga ganyang mga pangyayari
mag-rely lang kayo kay kuya at kay ate kasi ang tagal na natin magkakasama. Pamilya na namin kayo. Sa lahat ng mga importanteng mga okasyon, kasama namin kayo, di ba? Sa birthday ni ate, birthday ko, lahat ng mga mahalagang okasyon, New Year, di ba? No? Kasama namin kayo. So, ang ibig ko lang sabihin, ay wala nang puwang yung ganyan na nahihiya ka sa amin. Yan tuloy, pare-parehas tayong napahiya, pati kami. Kasi, iniisip ng mga tao, akala ko baka business ay okay yung ginagawa mong pagtulong kila Lito at saka kay Vera. Bakit ganito? Ngayon. At sana hindi ka na humantong doon sa pagkakautang ulit. Na yung 5-6. Di ba no? Oo. At saka yung mga bago pa lang natin nakikilala, nakikita natin sa lansangan kapag nagmi-mission tayo, hindi kami nagdadalawang isip na paabot ng tulong, di ba? Ngayon na ba naman kayo? Okay, so andun na tayo. Ilang beses ka sumama doon sa mga kababayan nating sila Ate Jovi sa pamamalimos, parang nagpe-perform kasi sila mga ka-business tapos merong mga nagbibigay ng pera, ano? May lagayan sila ng pera, parang tabo, ano? Habang, kasi mahusay silang kumanta sila Ate Jovi at saka yung isa pa, sino yun? Si Ate Mayla, magaling pong kumanta yon. So, pagka nakatuwaan ng mga dumaraan, ay nag-aabot. Nagbibigay doon naglalagay ng pera doon sa tabo. Ilang beses, Ate Vera? Hindi po mabilang. Marami na. Opo, kasi minsan po sa isang linggo, 3 beses po, kaya 2 po. Napunan naman Ate Vera yung yung pangailangan nito sa pangalimus niya. Ngayon po, ano naman po, nakausad-usad naman po. Pero po, hindi ko naman po pinagarap yung ganun. Talaga lang Oo, ano kasi Ate Vera, alam mo bakit kinakausap ka namin ng ganito, Pelito? Kasi ang hirap din sa parte namin, parang di rin kasi namin lubos maisip. Nasaktan din kasi kami. Talaga lang pag grinam ko parang ayoko na kasi. Kasi kagaya nung lumapit ka, nanghiram ka ng 4,000, hindi naman natin binlag yun di ba? Yung mga ganong bagay, magsabi lang kayo kasi hindi naman lahat binavlog di ba? Nagba-vlog lang tayo kagaya ng ganito kasi meron kayong pahintulot, di ba? Kagaya ngayon kasi naipiliwanag ko na sa kanila, mga ka-business kanina, yung patungkol na rin sa mga messages sa messenger ng ating mga viewers. So, kailangan natin talagang sagutin. Hindi tayo makakaiwas. Kasi pagka, halimbawa hindi natin sinagot yan sa pamamagitan ng ganitong vlog, ay mapag-iisipan kami. No? Yung ka-business official ng ating mga viewers. Yun naman po kuya, kaya naman po siguro nakita ng ibang viewers po nakasama ako. Kasi po... Saglit lang Pelito, tapusin muna natin si Ate Vera, yung dun sa kila Ate Jovi. Sige po. Hindi mo na matandaan Ate Vera kung ilang beses. So, ibig sabihin, marami-rami na rin ano. Ayun. So, saan kayo pumipwesto? Sa Divisoria po, sa Manggahan. Divisoria, Manggahan, nalalayo Manggahan, Commonwealth. Opo. Oo. Tsaka sa Baisa po. Baisa. Tama, tugma yung mga picture na sinend sa amin, mga business. Okay, tapos saan pa? Quiapo. Hindi. Bayan po. Yun, Novaliches Bayan. yun lang po mga napuntahan ko pong kasama sila. Ano yung tuwing gabi kayo malas? O may araw din? Ano po,
Hindi po. Tuwing, kunwari po, sasama po ako sa kanila. Kunwari, chat ko sila ng gabi. Ate, wala akong pasok bukas. Pwede sumama. Ganun po. Yun po. Kinabukasan po. Ganun. Walang pasok bukas Opo. Bakit? Yun po yung, di ba po na-extra po ako sa bayan? Sa kantin. sa kantin. Opo. So totally pala nangyari doon ay napabayaan yung business. Hindi po. Pumasok lang po ako nun pagkatapos ko na po magkasakit. Oo nga, ibig sabihin, yung oras mo na ipinapasok doon sa kantin, sa bayan ba yun? Sa bayan? Yung oras mo na ipinapasok doon sa kantin, imbis na yung sariling negosyo ang atupagin, asikasuhin mo, ay namamasukan ka sa ibang, sa ibang tao. Natigil po kasi yung pagtitinda ko po nung nagkasakit po ako. Yun yung resulta ng hindi nyo agarang pagsasabi sa amin. No? Kasi pwede naman yun sana, hindi tayo hantong sa ganito na kailangan na talaga natin i-vlog kailangan natin sagutin. Kasi ang dami nang nakapansin, ang dami nang nag-send ng mga picture, messages, no? Kung naging maagap lang kayo, pinaalam nyo sa amin yung mga pangyayari na ganoon, hindi naman natin kailangan i-vlog. Magbibigay kami sa inyo ng pagsuporta sana. Hindi mo na sana kailangan na mangutang ulit sa 5-6 kasi nga dyan na kayo nadali nung nakaraan. No? Kaya lang, nandyan na yan. Huwag na tayong magsisihan. Mga ka-business muli ay lesson learned. Pero marami-rami na rin ano. Ngayon naman, eto naman, Kelito, bakit may nag-send sa amin ng picture na namamalimos kayo sa Divisoria? Hindi po, ganito po yun. Magpapasko po yun. Siyempre po nakikita ko na nasama-sama. Kasi po nung nasama-sama po si Vera kay Ate Joby po. Ay, Ibig sabihin, ikaw iwang ka lang ako sa bahay sa po. pwesto. Tuwing gabi. Yun yung panahon na pag nadadaanan nila Intoy ng mga kagwangs ay sarado kayo. Pag umaga po. Pag umaga po, pag gabi naman po, bukas po at ako po yung nagtitinda. Yun po, So ibig sabihin ngayon, yung itsura ng tindahan doon sa mga na ipapakita natin sa ating mga viewers sa mga nakaraan ay ibang-iba na ngayon. Yung nasa labas po. Meron po yung sa loob, pero yung nasa labas po. Wala na. Wala lang. Magkano na lang kaya sa palagay ninyo ang laman ng inyong tindahan? Kukumputin natin ha, pupunta roon. More or less lang, more or less. Tansya lang. Kasi ililista natin yan kung magkano presyo tapos para maitali natin. 3 to 4 na lang po siguro. 3,000 ang laman ng tindahan. kasi yung iba po ko yan na paninda na pagkain po, ay nangamulok po kaya hindi po. Nangabulok. Kasi po yung nagkasakit po siya. Yun po. Bakit hindi ka ba, may nakita akong kasama niyo roon na, di ba, nagtitit na babae? Hindi na po siya nakapasok. Hindi niyo nagawa ng paraan sana, no? Maaari kasi itanong ng ating mga viewers, kung nagkasakit si Ate Vera, si Carlito sana ang pinakamata, ibig sabihin ay bantay, tapos may isa lang sana ang pinakasuyuan na abutan mo lang pagkatapos ng... Yung po kasing kinausap namin na kukuha ng tendera nung hindi na lagi po na sabi pupunta, hindi na po siya pumunta. Hanggang nung nagkasakit na nga po si Vera, nawala na rin po kami ng puhunan. Pwede rin sana kasi ganito, kung halimbawa naging maagap lang kayo, hindi kayo nagsabi kayo ng tapat, pwede rin sana isa sa mga EMSO nandoon sa pwesto ninyo. Diba? Kung may katuwang kasana si Ate Vera, kahit papaano maalalayan. Tapos mayroong mag-asikaso sa customer. Kahit papaano naman, marunong yung mga EMS sa pagluto-luto nung paninda ni Ate Vera. Fishball, kikiam, squid balls, diba no? Laking bagay sana. Anyway, kalungkutan mga ka-business at 3,000 to 4,000 na lang. So, mga chichirya na lang yun. Chichirya po. Noodles po, Noodles. biscuit, sigarilyo.
Tsaka may konting alak po na ng gym. Pero akala ko dati Ate Vera, sabi mo nakakapagtabi kayo dun sa yung alkansya mo. Kung nga pala yung alkansya. Wala na rin laman yun. Nung nagkasakit ka ba, kayo nagpa-ospital? Ako po nagpa-check up po ako. Saan? Dito po sa may tabi po ng simbahan. Sa Ano may yan, Dicaro po. clinic? Opo, Clinic parang lang? Clinic po. Okay. Magkano ang bayad doon at Vera pa-check up? 450 po ang check up. Magkano po? 450 po. 450. Opo. Tapos may reseta ng mga gamot yun. Opo. Magkano nang inabot ng mga gamot? Hindi ko po kasi binili ng mensana nung baunti-unti lang po. Ano po, yung una pong gastos ko nung nagpa-check up ako, nasa siguro 900 plus po ata. Nakabili po ako ng tigi-ilang perasong gamot. Tapos yung the rest po Ano sabi ng doktor? Ano raw sakit mo? ano po kasi yun eh, yung result lang po doon sa sinabi, isa check up, UTI at saka ulcer. Pero po kasi yung naging sakit ko, nanginginig po yung mga kamay, yung buong katawan ko po. Tapos nabibitawan ko po yung nangawakan ko. Yeah, so, Eh sabi po ng mga iba, asma po. pasma nga yun. Kasi ano po mga ka-business, di ba nakikita niyo pag nagluluto siya, no? Maya-maya, kuha na naman doon ng Babasa. soup drains sa rep. So, ako, kutob ko, pasma. Mas mayo kasi pagka nadarang kasi kamay, nababasa, talagang yun. Asma. So, ibig sabihin, isang buwan ka kamong hindi nakakilos dahil doon sa sakit. Tagal, ano? Sana sinabi mo sa akin, Belito, chinet mo ko, no? Na, ibig sabihin ay, kuya, kailangan ko ng tulong para hindi na kami kukuha ng... Napag-usapan na po namin na sabihin sa inyo. Kaya lang sabi nga Pinanghinaan ng loob. Nahihiya daw po sa inyo kasi laging konting ibo daw namin sa inyo daw agad takbo. Sino nagsabi nun? Si Vera po. Hindi naman kasi hindi naman na kayo iba sa amin. Alam niyo sa totoo lang, ito pansinin niyo yung ating mga, yung takbo ng ating buhay. Pagdating sa mga espesyal na okasyon, nandiyan kayo eh. Ano ibig sabihin? Hindi na kayo iba. Sa lahat ng mga, ito with due respect naman doon sa mga ibang tinutulungan natin. Ano po. At ito kasi yung dalawa na ito, nakasama na po namin dito sa bahay noon. Hinanap nila itong bahay namin. So, ibig ko sabihin ay kabisado na namin sila. Kapalagayan na ng loob. Hindi na iba. No? Hindi na iba. Eh sa mga special na okasyon, kikita nyo talaga si Lito at si Vera. At si Ate Vera po, mga ka-business, pagdating sa mga gawaing bahay, ayan, si Mrs. Ka-business, walang masabi yan. Nagkukusa kasi yan, masipag yan. Believe kami dyan. Isa yan sa magandang katangian niya may pagkukusa ba? Sa pagluluto, maasahan mo rin. Masarap din magluto yan. Nagustuhan din ng buong pamilya. So, Kuya Lito, bakit may picture kayong namamalimos doon sa Divisoria? Yun nga po, yung di ba po nga magpapasko at saka magbabagong taon po Eh, syempre po, nakikita ko po na si Vera nasama-sama kay Ate Joby. Tapos parang ko na buong araw, pagod yung isa, na gano'n lang, 600, 800 lang nakikita. Na sabi ko sa kanya, ano kaya kung ako yung i-guide mo, sabi ko. Total naman magpapasko. Parang lamas ko na rin ako, gano'n sa ibang tao, sabi ko. Sige, itry mo, sabi, huwag daw kasi mas makikilala daw. Siyempre, makikilala daw lalo ako at siya. Tapos, siyempre, pag nakilala ko, may magme-message daw sa inyo, lalo daw siyang mahihiya daw po sa inyo ni ate. Sabi ko, hindi, try natin. Kung may face mask, sabi ko, may face mask naman, baka sakali na hindi
makilala at may nagsaklob po ako nun eh. Nung ano. Yun po hindi po siya una napayag hanggang sa sinabi ko, ganito na lang benta sa buong gabi. Nabenta na lang ako ng 250, 200 sa gabi. Eh, ang inaano pa namin, nakakain kami, tas nga po sa bahay, ganun po. Kaya sabi ko, total naman papasko, ako na kaya ang i-guide mo, kinalit-kulit ko po siya. Para kung sakasakali sabi ko. So yun ang kinahantungan sa Divisoria. Mapili niyo dalawa. Sabi ko po sabi ko, sa Divisoria kaya tayo magano sa mga pwesto-pwesto. Maliban sa Divisoria kay Lito, saan pa kayo namalimos? Doon lang po. Wala. Sa Divisoria lang Opo, talaga. sa mga Tutuban pwesto lang po, po sa talaga. tutuban. Yung sa kanya po, doon lang po talaga. Kaya nga po ako, yung sinabi niya sa amin, kaya po sabi ko ay hindi po. Yung Divisoria lang po talaga. Anyway, kasi ang Quiapo at Divisoria, medyo magkalapit yan eh. Diretsahin mo lang yung recto niyan. Tagos na yan din sa mayan. Pero, ilang beses? Ilang beses kayo nag-Divisoria para ano? Siguro po ang po, nung unang 2 araw ko po siya napapayag. 2 beses? 2 beses po, pero nasundan po na kasi sabi na, huwag ka nang kinulit ko po siya na, di kahit 2 araw pa, bali 4 na araw po. Apat po. 4 na araw na magkasama kayo sa Divisoria. Pero hindi po siya sunod-sunod na magkasama. Oh, may interval. Opo. Okay, so magkano naman ang ibig sabihin na palimusan ninyo? Sa po, pagdating po namin ng alas 4 po hanggang 7:30 po, mga 4,000 po. Ganun. 4,000? Opo. Ba, laki! Laki So lumalabas, ilang oras lang yun? Mga 3 lang. 3 oras, 4,000 na kaagad? Opo. Ganun. Ang laki At saka kasi po, po dun sa tutuban po, kung hindi ka napakatanda talaga, yung PWD po talaga yung binibili ng mas marami. Mas maraming attention po, mas maraming binibili. So yun, dun sa Divisoria po, ay meron din nag-send ng picture. At ito sorry. Nakita ko po si Lito at Vera namamalimos po dito sa Divisoria. Sad na makita sila pero ginamit pa din nila pagiging PWD ni Lito. So yun nga di ba? Anyway, yun naman po ay choice nila yun eh. Ang sa amin lang, hindi kasi naipaalam. Kasi kung naipaalam sa amin, hindi magkakaganon. Di ba? Tapos ito, nakita kayo ulit. Namalimos po ulit sila, Lito at Vera, kagabi. Yeah. So ito ay, siya ay updated, At, Kasi siya pa eh. May pwesto siya. may pwesto siya sa Divisoria. So, 4,000 sa loob ng 3 oras, Kuya Lito. Magkano binahiram niyo sa Bombay? 5K. 5K. 4 na araw, 4,000. So, that is 16,000. Hindi po. Ay, oo. Di ba? Suma total. So, tapos na dapat yun sa Bombay. Hindi po, ang tinapos ko po yung sa bahay po. Last po yung kanina, binigay ko na po yung bahay at kuryente. Wala na po akong utang sa bahay. So, yung Bombay ko po, meron pa po 3,000. Magkano po yung bahay at kuryente? Ano po, yung bahay po at kuryente, bali, 2 buwan po akong hindi nakapag-ano po. 3,000 po, 3,500. Bali, 7 po sa bahay. 7,000, okay? Tapos 2,000 mahigit dun sa kuryente po. 2,100 po. Okay, so magkano na yun? 2,100 tsaka 2,160 po. Almost 10,000. Okay? Ang mga 11K. So, meron pang 5,000. Kung susundan natin, Pero, ang sa akin lang kasi dito, ay tinitingnan ko kung paano nila ginagamit yung pera. At may karapatan naman siguro si Kuya, Opo. para ano ba tawag ng mga business ba? Ma-figure out ko kung paano gumastos, no?
Hindi sa layunin pang-ilamanan, pang-himasukan. Baka sakali, baka makapagpayo tayo, makapagbigay kami ng mga ideya, no? Pamamaraan, paano mas magiging matipid. 16,000. So, supposed to be meron pa kayong 5,000 kung susundan natin. Binanggit mo kanina, Ate Vera, na yung 4,000 na ibinigay namin ay ginamit po pambayad ka mo na Tubig po. tubig. 4,000 ang tubig nyo? Yun po yun. Opo. Bali 3 buwan po akong nagbayad ng malaki po eh. Kasi yung... Teka mo na, ba't parang ang laki ng tubig? 4,000? Opo. Gawa po nung una, nagsabi na po ako sa may... Meron ba kayo ano niyan? Meron kayong... May listahan po Bill? kami sa bahay. Kailangan ka magamit ng sa kontador mo? Opo. Gawaan po ng... Yung... Dati ba 4,000 ang binabayaran nyo? Magkano dati? 800 po na yun. 800? Bakit naging Kaya po 4,000? nung una pong nagbayad ako ng 3,000 na higit po, nagsabi na po ako na bakit ganun? Hindi po talaga ako naglalaba doon, kakatipid ko po. Nag-aano na lang po ko sa laundry, 65 lang naman po ang pa-laundry. Kausapin natin yung may-ari. Bakit ganun ang singil nila? Kinat na po, pinalitan po ng ibang ano, ito lang po. Pero totoong siningil kayo na may-ari ng ganong kalaking amount sa Opo, tubig? tsaka po meron po akong listahan doon. Pwede ko pong ipakita po yun. Pero yung kontador mo is sarili mo? Opo, yun Wala po. kayong kahati? Opo, wala. Submitted. Ano raw nangyari? Ba't nagkaganon? Baka po daw yung tubo pong papasok po dun sa may amin. Kasi wala naman pong tulo sa may gripo namin eh. Oo. Baka dun po daw po yung ano. Opo. Ay, inabot po kami ng 3 buwan talaga na nagbabayad na doon. Nandun po yung listahan po. 4,000. Para kayong ano? Doon po nga yung inano po eh. 4,000 yung... Magkano yung bayad? 4,000 yung 2 buwan. Hindi po. 3,000 po. Ang isang buwan. Tatlong magkakasunod po nasa 3,000 mahigit. Kaya po nung nag-ano na ako na ano, pinalitan na po ni tatay. Iniba na po ako ng top. Pinalitan po niya ng bagong metro. Tapos yung hindi na nandun sa tubo na nasa hukay po. Baka yun daw po yung may butas kasi doon po nag-leak. Okay, sige. Ngayon, dahil sa 3,000 na lang humigit ang laman ng inyong tindahan, anong plano ninyo? Inaano ko po kasi magtatrabaho po muna ako. Hanggang sa makaipon po. Anong klaseng trabaho yung pamamalimos? Ano? Sabi ko nga po sa kanya, titigil na po namin. Kasi hindi ko naman po pangarap din. Hindi, ganito yun ha. Ipaunawa ko sa inyo, Welito. Ang pamamalimos kasi, batay sa ating Republic Act, kung di ako nagkakamali, 1513, revise, ipinagbabawal yung pamamalimos at saka paglilimos. Pinagbabawal yan eh. Umiiral na, existido yung batas na yan. Correct me if I'm wrong mga ka-business dun sa binanggit kong Republic Act, ano. Revise yun. Baka mamali ako ng numero eh. Ngayon, pero ang sinasaad nun ay talagang ipinagbabawal yan. Yung pamamalimos at saka paglilimos. Existidong batas yan ng Pilipinas. Ang problema nga lang, hindi naman naasikaso ng gobyerno. Hindi naman na ipapatupad. Kaya marami pa rin tayong mga kababayan na ganyan ang gawi, ganyan ang ginagawa. At ito sinasabi ko, hindi dahil sa ayaw ko doon sa tinatawag na pag-abot sa mga kababayan natin, ano? Hindi ganoon ang aking pinupunto. Kumbaga, ay pasuwi muna ako. At sige, ako muna. So ito mga ka-business na pasensya na kayo, naubusan tayo ng battery. At ito nga po, yung na-google na yung yung sinasabi kong patungkol dun sa batas, yung revise 1563 mga ka-business, no? 1563 o ang Anti-Mendicancy Law. Ayon sa batas na ito, may higpit na ipinagbabawal ang pamamalimos at paglilimos. Ang pagbibigay limos ay hindi isang paraan ng pagtulong
bagkus ito pa ay nakadaragdag sa kaso ng mga aksidente at kriminalidad, lalong-lalo na sa mga kabataan. So yun ang nung sinasaad noong 1563. Anyway, baka itanong ng ating mga viewers, kabisnes, di ba kayo rin? May ginagawa rin kayong ganyan? Hindi po, ang sa amin po ay pagtulong. Magkaiba po yung limos sa pagtulong. Kasi ang limos ay yun yung kung ano yung madukot mo, di ba, na halaga, ibibigay mo. So, kalimitan, swerte na kung may mag-abot ng medyo malaki-laking bills. Ano, 100 pesos, ganun. Sa amin po, ang ginagawa namin, sa amin ay pagtulong. At hindi po yung limos. Kasi yung isang sakong bigas, tapos groceries na nagkakalaga ng almost 2,000 pesos, plus yung binigay pa natin cash assistance doon sa mga unang tagpo, no? Unang pagkikita. Doon sa ating mga tinutulungan ay nagbibigay tayo minsan 5,000, minsan 10,000, depende sa sitwasyon at saka sa aming kapasidad. So, ang ibig ko lang po sabihin, sa amin po ay pagtulong, hindi po paglilimos yun. Ano po? So, sana maging malinaw yan. So, yun na Kuya Lito, ano na ang plano? Ano na ang plano niyo ngayon? Dahil sa more or less ay nasa 3,000 pesos na lang pala ang laman ng tindahan. Ayun po, nag-usap nga po kami nung na ayoko na pong mag-ano kaming dalawa sa Divisoria po. Kasi po siya lang naman po yung naging makulit eh. Bakit po siya nasamahan to? Sabi ko nga po sa kanya nung nakaraan, nung bago kami umalis. Doon nga sa kanila, hindi ko siya pinayagan kahit kulang-kulang 4 na buwan akong may sakit na mamalimos. Ngayon pa kaya, sabi ko po sa kanya. Kanya lang, nangyari na, pumayag ka na rin. So, anong plano nyo ngayon? Magtatrabaho po muna sa lang. Magtatrabaho ka? Mamamasukan? Anong trabaho? Kahit ano pinapasukan, basta po. So, ibig sabihin, hindi na muna itutuloy yung tindahan, magtitinda. Ang plano po kasi namin, nag-usap na po kami. Titinda po siya ng gabi. Kahit kung mamasukan po ako, gabi po magtitinda siya kahit mga magkano lang po siya. Yun po yung pang-araw-araw namin. Para po yung pag namasukan po ako, kumbaga hindi po magagalaw yung may kukuhanan po ng pambayad ng bahay. Magkano pa babalansin nyo rin sa 5,600? Nasa 2,800 po siguro. 2,800? Yun na lang po yung namin. Kasi kanina po, bago kami... Maliban pa dyan sa 5,600, prangkahan, diretsahan, tanong at sagot. Maliban pa dyan, meron pa. Noon sa mga nauna. Wala na. Wala na, yan lang talaga. Sayang bakit nagbanggit ka na lang sa amin? Mamamasukan. Wala ka namang ibang pwedeng magiging trabaho batay sa iyong knowledge, skill, kundi yung sa mga pagluluto, no? Sa bahay, di ba, Tibera? Ilang taon na ba kayo ni Lito na mag-partner? Mag-anim po. Mag-6 na taon na. Nung sa mga nakaraan na bumisita kami sa inyo, ay napag-uusapan niya yung tungkol sa kasal. Diba, Vera? Ano na, kumusta na yun? Ano nangyari doon? Sa paglakad niyo ng mga papeles. Ang alam ko, December yung target niyo magpakasal eh. Opo. Ano nangyari? Po kasi ako kasi hirap po kumuha ng ID ngayong ng December kasi po maraming mga event po. Hindi, ibig ko sabihin, anong nangyari? Hindi natuloy. Opo, hindi po natuloy. At pero balak niyo pa rin magpakasal. Kasi ganito, ang pinupunto ko, Mrs. Ka-Business, mga ka-business namin minamahal. Bilang Kristiyano, kayo nagsasama, di ba? Ay pamanhin sa tanong ko ha, mga ka-business, pasintabi po.
umiiral sa inyo yung gawain ng mag-asawa. Opo. Diba? So dapat lang yan ay tama lang na kayo ay maikasal para yung ganoong bagay ay maging legal, no? Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Kasi mag-asawa kayo. Eh, kayo, Kristiyano naman kayo, di ba? At huwag nyo nang banggitin kung anong relihiyon Opo. kayo nabibilang. At kami naman ay rumirespeto anumang pangkating pangrelihiyon, ano po mga kabisnes. Ito'y, kung Kristiyano kasi, bilang Kristiyano, ay ganun ang ating pananampalataya. No? Bago magsama ang lalaki at babae, dapat ay kasal. So, hindi kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit parang hindi makausad-usad. Back to number 1 na naman tayo nito ngayon. Ate Vera. No? So, ganito, sige. Pero bago yun, doon muna tayo pasensya na mga kabisnes, medyo nalilito na rin kasi ako eh. At hindi maalis sa akin kasi yung panghinayang, alam mo yun? Di ba? Yung oras, panahon, at yung buong akala na ang lahat ay okay na, no? Mrs. Kabisnes, ano? Pero nung huling punta tayo sa kanila, meeting tapos na. Oo. Masigla sila. Yung ano yung pagkatapos ng ayusin natin tungkol dun sa pamilya mo. Opo. So, paano kaya yan? Ngayon ganito, malaman mo sa side mo. Yung sa side mo, may mga kaya yung kamag-anakan. Eh, ano gusto mong sabihin sa kanila? Yun po, sa pamilya ko po, sana naman po huwag kayong mag-aalala kay Vera. At huwag niyo po sanang isipin na ginamit po ako ni Vera para sa gano'n, magkapera si Vera o ano. Decision ko po yun bilang gusto ko po makatulong sa kapartner ko po, gano'n. Sana naman po ay huwag kayong mag-isip ng masama po kasi bagamat po ako ay PWD pero yung isip ko po ay gusto ko po makatulong po sa partner ko. Sa katatayuan ko po, hindi naman po lahat ng klaseng trabaho ay kaya kong pasukan. Kaya po siguro sa ganung sitwasyon po, ayun lang po yung naisip ko na makatulong kay Vera po. At saka panahon siguro, Pailito, kung ako ang nasa katayuan ng kamag-anak mo, ang main concern ko ron is yung kaligtasan. It's not about pera. Oo, kasi siyempre, ganun eh, pagka kamag-anak, bagaman alam nila na ikay ganyan yung katayuan, ay yung kaligtasan, hindi yung patungkol dun sa pera. Ang ipag-aalala ng kamag-anakan, hindi sa lahat yung kaligtasan. Kasi siyempre, delikado sa lansangan. Di ba? Ang ano ko po ay pasensya na po kayo. Pero sana naman po talaga huwag kayong magalit kay Vera. Kasi Hindi bali magalit sa iyo, no? Huwag lang kay pera. Opo, kasi decision ko po yun. Hindi naman po ako pinilit ni Vera. Bagkus na siya po yung pinilit ko para samahan po. Ayun, so at least naging malinaw. Opo. At siguro humingi ka ng pamanin kasi kung ako ang nasa katayo ng mga kamag-anak ay medyo ano yun, alarming at hindi maalis na medyo nakakahiya dahil may kaya kayo eh. Nakita naman namin nung nagpunta roon at siguro just say pasensya na at hindi na mauulit. Yun po, pasensya, sa pamilya ko po, pasensya na po kung nagawa ko po man yun. Sana po makapatawad niyo po ako, tsaka ano po, huwag po kayong mag-alala po, hindi na po namin babalikan po. Hindi ko na po uli yung i-audio kay Vera para maulit-ulit po. Pasensya na po talaga sa pamilya ko, tsaka sa pamilya po ni Vera, pasensya na rin po. Yun po. At saka po sa mga ka-business dyan po, mga kapapi, sumusuporta kay na kuya at saka kay na Papa Dins. Pasensya na po sa nagawa ko po. Yun po.
Yan yung madalas kong banggitin yung pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwa. Hindi naman nahantong sa ganyan yan. Kung halimbawa naging tapat lang kayo, hindi hantong yan. Ngayon ganito Ate Bers, mamamasukan ka kamo, paano yung bibitawan yung pwesto? Hindi po. Ha? Hindi po. Ang 3,000 yun, ang mahal pa ng tubig nyo. Okay naman na po yung tubig gawa ng pinalitan na po na tubig. Saan ka mamamasukan? Maghanap na lang po ako ng pang araw-araw kasi po yung pinapasukan. Saan ka mamamasukan? Kung saan po may available. Ha? Kung saan po may available. Kasi Ibig po sabihin yung ay pinapasukan- magtatanong-tanong pa, Kasi po maghahanap yung pa. pinapasukan- Wala pang, yung binanggit mo kanina na pinapasukan mo. Opo. Minsan po kasi yung duty ko lang po doon, 4. So hindi regular. Opo. Kasi po pang sub lang po ako. Magkano naman bayad sa ero natin? 560 po. 560. Pwede na rin minimum. Kaya lang, hindi naman siya araw-araw. Opo, pang sub lang po kasi ako. Kunwari po may nag-day off. Yun po ako ang isa sa po. Ano yung kantin? Opo. Ano po, tapsilugan, tsaka tapsi po, goto, mga ganun po. Ang ginagawa mo doon nagluluto? Opo. Anong oras ang pasok mo doon? Hindi po pare-parehas. Kung anong oras po yung, kunwari, yung day off po, kunwari pang gabi po ako papasok. Ibig ko sabihin, ilang oras ang trabaho mo? 8 hours po. 8 hours. May time din pong, kunwari, magkasunod po yung may day off. Inagrab ko Sinasalo mo na rin. Tulad po ng mga mag-joyer, pinilap ko po yung straight. Ano yung malayo sa inyo? Namamasahe ka pa? Opo, pero kanila po yung transpo. Kasi po, sabi ko, tutusin po, pag Tagaluto po talaga, sobrang baba no. 560. Grinap ko talaga din po kasi sayang din. Sa po tambay ako sa bahay. Lalo po matitake ka. Anong ano mo dyan, Mrs. Ka-Business? Ano Ate Vera? Pero ayaw niyong bitawan. Ayaw niyo nang bitawan yung tindahan, yung bahay doon. Kasi kung hindi niyo naman kakayanin, babayad, Kung ganito na lang, kung okay lang sa ito, ano lang ito, suggestion lang ha. Kayo pa rin ang magdidesisyon. Okay dito, Ate Vera. Mrs. Ka-Business, suggestion ko lang. Hindi ko pa rin alam kung okay kay Mrs. Ka-Business ito eh. Hindi pa kami nagkausap, ngayon lang po kasi ito eh. Bitawan na yung pwesto roon. Yung mga natirang mga paninda roon ay bayaran na lang namin, tapos dito na lang kayo tumira sa bahay. Tapos dito ka na magtrabaho, wala kayong babayaran kuryente, tubig. At libre lahat ang inyong, syempre, pagdating sa mga pagkain. Tapos may sahod ka. Si Lito nandyan, total may kwarto naman dyan. Kasi si Renji ay si Balong, nakabukod na yan eh. Yun ang aking suggestion, ewan ko kung okay sa inyo yun. Para from time to time kasi, bagaman siyempre, mga ka-business, hindi ganun kalaki, hindi namin kayang tapatan yung ganoong sahod mo, kaagad-agad. No? Kasi lahat naman ng napupunta rito ay nagsisimula ng mababa lang. Yun ay suggestion ko lang kung okay sa inyo yun. Kasi ang bentahan nga kasi pagka nandito kayo sa ka-business family, hindi man ganun kalaki yung inyong sahod sa umpisa. Pero hindi maalis yun na mayroong mga viewers na matuwa sa inyo at
may mga viewers kasi tayong may kakayahan talaga. Ibig sabihin, maayos na yung kanilang buhay, pamumuhay doon sa abroad. At nagdedepende yung kung ano yung ipinapakita nyo sa pakikitungo nyo sa ka-business family. Nagpapaabot sila. Minsan nga, totoo, may mga kagwangs na higit pa ang sponsor doon sa sahod nila buwan-buwan. At alam nyo yun. Dahil sa nanonood naman kayo siguro ng mga sahod na vlog natin, ano? Opo. Ayun, so yun lang sa akin, yun ay suggestion lang at hindi ko alam kung agree ba si Ate Niron dahil sa ngayon lang talaga kami nag-usap ng ganito, hindi pa kami nagkausap ng bukod. Inopen ko na at wala naman siguro masama. Palagay mo, business ka business. Sa akin, okay lang. Bilang pagtulong sa inyong dalawa. Kasi nga talagang wala nang sa tingin ko kasi Mahirapan na. paulit-ulit na lang din kasing nangyayari. Bawa, bibigyan namin kayo uli ng puhunan. Yun, sa una mapapaikot mo, tapos sa susunod na naman uli, utang na naman uli. Bayad ng utang araw-araw pa. Sige, sa akin, okay din yung desisyon ni ka-business na. Suggestion lang po yun. Suggestion niya na, dito kayo tumira, tapos wala namang tao din doon sa kabilang kwarto. So yun, ano sa palagay nyo? Sa suggestion ko, okay raw kay ate. So na mga ka-business, balitaan na lang namin po kayo kung ano ang mga magiging desisyon at batay sa kanila at mag-uusap din kami ni Mrs. Ka-Business at sasangguniin din namin syempre yung aming mga anak, sila Papa Dales, Dave, Budang at syempre yung aming mga kagwangs, no? Ibig sabihin sirkulasyon ng ka-business family. Balitaan po namin kayo. Pansamantala hanggang dito po muna. God bless po sa ating lahat. Tayo na nasagot yung mga tanong at ang agang ng ating mga viewers, mga concern, no? Nag-aalala kay Belito at saka kay Ate Vera. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Vera. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mahal
gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo.